Ano itong ginagawa ni Carlo Nograles na inilabas na video ni Miss Crisette Laureto Chu na papaano daw kung itong si Carlo Nograles ang manalong mayor? Abay napakagaling, may mayor ka na, may dancerist ka pa. Gumaganyan siya sa pag-aakala niyang iboboto siya ng mga kabataan at nang mahawa din ang mga katandaan. Ngunit di niya alam ay lalo lang siyang kinamumuhian namin dito sa Davao. Dahil di naman namin need ang tulad nila. Ang need namin ay ipagpatuloy lang ang magagandang nagawa ng Duterte family. Big no to you mga Nogra. Di pa ba sapat noon ay nilalampaso na ni Digong ang tatay ninyo? Di pa ba sapat na inilampaso ka rin noon ni Inday Sara sa pagka-mayor? Kita nyo naman na nilangaw ang bawat rally nyo eh. Di ba kayo nadala? Wala yan. Nag-file para makakubra lang yan ang budget galing kay Tambaloslos. Alam na alam ng mga ito na sa kangkungan ng kalalagyan nila pag Duterte ang babanggain nila sa Davao. Alam na alam din nila gaano sila kalansya o Nograles sa mga taga Davao. Nakadikit lang kay former PRD noon kaya nabawasan. Hindi yan mananalo. Kung mangdaya at smartmatic lang siya mananalo. Boom! So yan, magandang araw sa inyo mga kasardinas. So nakikita nyo ba, meron tayong sombrero ng Banateros. O ayan. So hindi tayo member ng Banateros. Alright. So tayo ay driver lang ng Banateros. So okay. So syempre shoutout kay Tol J. Guevara at sa kanya mga membro ng Banateros. Syempre shoutout din kay Kuya Goods. Magandang araw po sa inyo. So meron tayong re-reactionan ngayon na pakainit pa na issue. So trending video. So pinagkaguluhan ng sambayan ng Pilipinas ang pagsasayaw ng isang kalaban ng ating Tatang Digong Duterte diyan sa Davao na talaga naman dinaan sa sayaw. May nagsabi na parang halamang dagat kung kumimbot. Gusto yatang gawing dancer ang mga tiga Davao. So ano nga ba talaga ang layunin nitong tao na to? Palagay natin ba ay kaya niyang pataubin ang pamilyang Duterte na maraming nag-iidolo, na maraming nagawa talaga sa Davao, gayon din sa Pilipinas. Pero syempre maraming gusto nga silang pabagsakin at syempre gusto silang palitan, no? Alam niyo naman ang korupsyon dito sa Pilipinas ay talagang laganap. So marami nang nangyayari ng korupsyon, gusto pa atang dagdagan, no? Siyempre pagka nawala si Tatay Digong o ang family Duterte, dito sa Pilipinas ay mas lalong tayo maghihirap mga kababayan. Kaya maging mapanuri tayo, lalo itong darating na halalan, ay piliin natin kung sino ba talaga ang nararapat na mamuno dito sa ating bansa. Siyempre piliin natin yung karapat-dapat at para naman sa ating mga kababayan ay medyo maahon tayo sa hirap. Alam mo naman natin na marami na nagpapanggap na makakatulong dito sa bayan ng Pilipinas, pero sa bandang huli sila po ang nakikinabang sa kaban ng bayan. Okay? So isa na lang tong ating re-reactionan mga kasardinas. Bago natin umpisan, paki-like niyo naman yung video pag nagustuhan niyo, no? Paki-subscribe na rin. So, kaisa tayo ng Banateros. Ano din kay Kuya Goods, kaisa tayo sa pagbanat, no? Pagiging Banateros sa ating channel. So, umpisan na natin itong ating reaction dito sa pinagkaguluhan na talagang totoo na talaga na gustong talunin at kalaban ng ni Tatang Digong. Pero syempre gusto niya mag-trending. So yun nga ay pinagkaguluhan na nga ang kanyang halamang dagat kung sumayaw. Ay tanongin naman talaga naman, no? Kung siya ang manalo daw, lahat ng mga taga Davao News, yung mga taga Davao ay magiging magaling sumayaw, no? Kaso halamang dagat ang kakalabasan nyo. Gusto nyo bang ganyang sayaw? Gusto nyo? Ha? O, panoorin natin. Ito.
Ang akala ni Carlo Nograles na kinansila ng dating Pangulong Duterte ang kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor ng Davao City at ipinagkalat ng media na tatakbong senador ang dating Pangulong Duterte ay prank lang pala ito at ang Nako. pinali nga ay magtutuos si Prank lang pala. Prank lang pala, no? Sakit sa ulo. So, pinapalabas itong kalaban Tatang Digong na si Nograles na pinamalita niya na si Tatang Digong Duterte ay tatakbo ng senador. Pero prank lang pala yon. Pero sila palang dalawa ang maghaharap sa pagka-mayor dyan sa Davao. O, di ba? So, kung siya ang mananalo, sabi nga daw, kung siya ang mananalo, baka lalo nang wala nang nangyari sa mga naumpisa ni Tatang Digong. Grabe, no? Kitang-kita niyo naman, no? O, diba? Ang ganda-ganda. O, ang ganda-ganda, no? Dancer yan. O. Parang may something, mamaya makikita niyo kung gaano siya galing sumayaw. Carlo Nograles at dating Pangulong Duterte sa pagka-mayor. Abay ano itong ginagawa ni Carlo Nograles na inilabas na video ni Miss Crisette Laureto Chu na papaano daw kung itong si Carlo Nograles ang manalong mayor. Abay napakagaling. May mayor ka na, may dancerist ka pa. Gumaganyan siya sa pag-aakala niyang iboboto. So mga kasardinas, mga kababayan, no? Palagay nyo, iboboto nyo ba to? Na sabi, meron ka ng mayor, meron ka pang dancer. Okay? So, the mayor, dancing mayor ang mangyayari dyan. Siyempre, alam nyo naman sa social media, pag ikaw ay napag-usapan sa social media, makikilala ka, magpag-uusapan ng ginawa mo sa social media. Pero siyempre, itong mga tiga Davao, at mga supporters ni Tatang Digong Duterte ay hindi naman yan nakukuha sa sayaw. Tapos ang sayaw mo parang halamang dagat. Di ba? Buti sana yung sayaw mo na yan ay pwedeng pang Jabawokis eh. Kita mo naman parang napakalambot. Parang pwedeng isali sa Powerpuff Girls. Di ba? Pang Puff Girls ka eh. Ano ba? O, tuloy natin. Tuloy. Ito siya ng mga kabataan at nang mahawa din ang mga katandaan. Ngunit di niya alam ay lalo lang siyang kinabumuhian namin dito sa Davao dahil di naman namin need ang tulad nila. Ang need namin ay pagpatuloy lang ang magagandang nagawa ng Duterte family. Boom! Diba? Hindi na kailangan palitan ng sila Tatang Digong dyan at ang kanyang pamilya. Kasi alam mo naman ng mga tiga Davao at ng buong Pilipinas kung ano talaga ang nagawa ni Tatang Digong Duterte dyan sa Davao. So binabalak nyo pang sirain na para kayo ang maupo ay parang pupulutin kayo sa kangkungan. No? Kasi parang sisirain nyo na lang yung mga nasimulan ng ni Tatang Digong dyan at ang kanyang pamilya. No? Siyempre, meron kayong balak dyan na masama. At mamaya malalaman nyo kung ano ang balak nitong ni Nograles na sa kanyang pagtakbo. Di ba? Malay nyo, ginagamit lang siya. Di ba? Tuloy natin. Big no to you mga Nogra. Di pa ba sapat noon ay nilalampaso na ni Digong ang tatay ninyo? Di pa ba sapat na inilampaso ka rin noon ni Inday Sara sa pagka-mayor? Kita nyo naman na... Tinan nyo mga babayan. Nilampaso na sila noon At ay hindi pa rin nadala. Ayaw madala. Wala kayong kadala-dala sa inyong mga pinaggagawa. Mag-ubus pa kayo ng pera dyan. Hindi nyo mapapaikot ang mga puso't isipan ng mga tiga Davao at sa lahat ng kababayan natin dito sa Pilipinas. Syempre, magiging against yan. Sasabihin nila,
ano lang 'to, pampagulo, no? Puro paninira, puro, hindi magagandang mga sinasabi. Pero siyempre ang taong bayan talaga, mga kababayan, ang magsasabi kung ano talaga ang mga nagawa ng family Duterte diyan sa Davao, dito sa Pilipinas nung pangulo na si Tatang Digong Duterte, 'di ba? Napakarami niyang proyekto na mga natapos. Maraming masasamang mga tao ang, natapos, 'di ba? Tapos kayo lahat. Ah, kung sa pag-uusapan lang mga kababayan na pagtapos 'no, marami talaga, okey? At ay, hindi na po 'yan, mawawala sa puso't isipan ng mga kababayan nating Pilipino. At ay, sa pagpapatunay lang ay isa ka sa nagpapatunay niyan. So siyempre maraming mga gustong manira, gusto siyang pabagsakin at ay, gusto nila na sila naman ang pumalit sa upuan, 'no, sa upuan ng pamumuno dito sa Pilipinas ay para siyempre ay, alam niyo naman 'no, marami kasing, maraming, makukuha diyan ng mga kayamanan at 'yan yung, pagiging, kurap, okey? So kahit saan naman ng, kahit saan ka magtanong 'no, oo, laging may kurap dito sa Pilipinas. Kaya maraming gustong maupo mga kababayan na para naman daw sila naman ang mga makapakinabang sa kaban ng bayan. So siyempre, tayong mga Pilipino hindi tayo magsasawa na suportahan yung mga talagang tunay na mamumuno dito sa Pilipinas. Para na rin sa mga kababayan natin na mga mahihirap at umaasa ng tunay na pagbabago ng Pilipinas. Na, 'di ba? Tulad ng, ganito, 'di ba, kita niyo naman, 'no, dinadaan tayo sa sayaw. Akala naman siguro ng mga ire ay, madadaan tayo sa sayaw ng, kembot na 'tong, halamang dagat na 'to, okey? So, maging mapanuri kayo mga kababayan sa pagpili ng, iboboto niyo sa darating na halalan, 'no? Ako, first time kong bumoto ng, presidente at hindi talaga ako bumoboto nung nakita ko si, Tatang Digong Duterte ay nagparehistro ako. So matagal na akong 'di nagpaparehistro kasi matagal ko na siyang hinihintay. Sabi ko hindi ako boboto ng, presidente kung hindi si Tatang Digong lang ang, tatakbo. So nung nalaman ko na tumakbo na siya, no, sa totoo 'yan, totoo po 'yan at ay, nung, nabalitaan ko si Tatang Digong ay tatakbo ng presidente saka lang po ako nagparehistro. Kasi dati naman wala naman din nangyayari kahit sino naman maupo, okey? So nakita ko naman din sa aking pagboto ay marami po siyang nagawa dito sa Pilipinas. Pero siyempre dito sa Pilipinas marami pa rin pong maninira kahit maganda na po ang iyong ginagawa. Yan po talaga ang realidad dito sa Pilipinas, 'di ba? Pero siyempre tayo, ipagtanggol natin yung, napupusuan natin na talaga naman nakakatulong dito sa Pilipinas. Diyos ko. Tapos makakapanood ka pa ng ganyan, 'no? At ay totoong napag-usapan talaga siya. Pero hindi siya, sinang-ayunan ng mga taga Davao. Halip na siya ay purihin, siya pa ay, kung ano-ano pang pinagsasabi. 'Di ba? Ikaw ba naman makakita mo ba naman tatakbo ng mayor ganyan pa sumayaw. Buti sana kung, kasing galing siya ni Jong Hilario o ni kung, sino pa man yung mga magagaling magsayaw na talaga naman hahanga ka. Tapos ganyan ang sayaw, halamang dagat, o 'di ba, o para siyang nagmamakaawa, o sana iboto niyo ako. Sana may himala na dumating sa halalan na mapalitan ko si Digong. O 'di ba? Pakinggan niyo pa 'to, sasabihin din, eh. Na nila, di ba Okay. kayo nadala? Wala yan. Nag-file para makakubra lang yan ang budget. Galing kita palos-los. Oho, Alam na oho, alam oho, ng mga oho. Oho, oho. Nag-file lang 'yan. Kita niyo ha, nag-file para lang makakuha ng budget kay Tambaloslos. Wow, siyempre malaking budget 'yan. Alam naman niya sa isip niya na wala siyang panama kay Tatang Digong, 'no? Maaaring gawin niya, siraan niya
or gumawa ng himala para siya manalo. Kaya tayong mga Pilipino ay ano tayo, mapagmasid. Tulungan natin na wag madaya itong si Tatang Digong para siya pa rin ang mamumuno diyan sa Davao, no? Para ay mapanatili yung mga naumpisa na proyekto ay mas lalo pang lumago. Hindi yung mababoy, hindi yung makurakot, at yung nakaupo talaga diyan sa Davao ay talagang mapapakinabangan kada isang Pilipino na bumoto kay Tatang Digong ay talaga naman ay masulit, no? Hindi yung puro sayaw lang ang mangyayari. Hmm. Ito to mga kababayan, no? Sabi nga, di ba? Yung budget. Siyempre, alam niyo naman pagtatakbo ka. Yung sumusuporta sa'yo, talaga naman ay gagamit talaga ng pera. Okay? Kahit gumamit sila ng mga pera, mga kababayan, so sana wag tayo masisilaw, lalo pagka gumagamit sila ng pera. Kasi yung pera na yun, babawiin din po sa atin yan. Kaya ay wag nyo sanang ipagpapalit sa pera ang inyong boto. Nag-iisa lang yan. Tapos gagamitan nyo pa, tatanggap pa kayo or papayag kayo sa ibibigay nila para iboto nyo sila. So, sa ilang taon na mamumuno yan, na kung manalo sila, ay babawiin niya sa kaban ng bayan. Kaya dito tayo kay Tatang Digong Duterte, na talaga naman ay maraming napatunayan at ay hindi na bago, no? Ang iniisip niya ang mga Pilipino. Okay, pero syempre maraming kalaban. Kaya hindi ka nag-iisa, Tatang Digong, andito kami. So tuloy natin to si Halamang Dagat. Ito na sa kangkungan ng kalalagyan nila pag Duterte ang babanggain nila sa Davao. Alam na alam din nila gaano sila kalansya o Nograles sa mga taga Davao. Nakadikit lang kay former PRD noon kaya nabawasan. Hindi yan mananalo. Kung magdaya at smartmatic lang siya mananalo. Gagamitin lang silang magkapatid ni Bangag at Tambuaya laban sa mga Dutertes. Goals ng Bangag administration ay masira, mapabagsak ang mga Dutertes. Yon ang plano nila. Mapabagsak itong Duterte para na sila na yung mamuno, no? Kasi hindi sila makaporma kay Tatang Digong. Okay? Pero syempre makakaporma yan mga babayan kung tayong mga Pilipino ay hindi susuporta sa alam naman natin na nakakatulong sa Pilipinas. Okay, pagpapalit ba natin yung ating mga boto kung tayo naman ay susuporta sa mga tao na alam naman natin mga hindi gagawa ng maganda sa ating bansa. Kaya ay wag tayong papayag mga babayan kasi para sa ating pamilya, sa ating mga anak. Okay? So, suportahan natin ang mga hindi corrupt, hindi pang sarili lang ang iniisip. Ang ating piliin, yun talagang may puso na talagang para sa Pilipino. Di ba? Sa bawat Pilipino. Okay? Tulad dito, si Halamang Dagat. Di ba? Kitang-kita nyo naman, napakagaling sumaya. Napagaling kumembot. Grabe. Halaman dagat. Alam niyo ba yung halaman dagat? Pagka tawag dito, kumembot at maraming alon, ay talagang ganyan ang sayaw. Nakita niyo naman, di ba? Tuloy-tuloy. Dahil Dutertes lang ang pinakamalakas na pamilya sa politics na kalaban nila, kaya nagsama ang 36 years na magkaaway para lang mapabagsak ang mga Dutertes. Parang halamang dagat lang kung sumayaw. Char. Even the father surrendered because he didn't win. He can still be on the side of the one who fought in Davao. Di ba mga kasweet? Magaling din pala itong sumayaw. Medyo may pagkagiling-giling. Pero wala pa rin talagang tatalo sa It's Raining Men ni Representative Raul Manila. Mga kasweet, samantala nagbigay naman ng komento
reaksyon na ang magandang influencer na si Mr. Toker na tila takot na takot itong si Rizon Tiveros na tumakbong senador si Pastor Apollo Quiboloy. Magkaroon daw ng kaunting hiya itong si Pastor Apollo Quiboloy dahil daw naharap sa patong-patong na kaso itong si Pastor Apollo Quiboloy. Huwe, Rizon Tiveros, si Franz Castro nga, isang convicted mula sa panginidnap ng mga bata pero nakapag-file at malayang nakakatakbo. Si Pastor Paulo Quiboloy, hindi naman siya convicted. Si Franz Castro, convicted. Panoorin natin ang komento at reaksyon ni Mr. Toker. Kinakabahan ka na ba, Rizon Tiveros? Yun. Bakit si Quiboloy, no? Hindi pa naman siya convicted, pero bakit ay hinahadlangan nyo? Samantalang yung inyong mga sinusuportahan, alam nyo naman may mga kaso pero ay pinapatakbo nyo. So, mali. Ganyan ba yung mga susuportahan natin? Ay, grabe. Ay, sakit sa ulo yan. Tiveros. Basahin natin. Apollo Quiboloy, magkaroon ka naman ng kaunting hiya. Para sa isang taong lumaharap sa patong-patong na kaso, kabilang nga ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas? Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan. Pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga leader para hindi iboto si Quiboloy. Let us not elect lawbreakers as lawmakers. Char! Char! Sinabihan mo ba niyan si Jinggoy? Sinabihan mo ba niyan si Dilima? Sinabihan niyo ba yan si Franz Castro? Acheche! Takot na takot ka, Rizon Tiveros. Isipin nyo na lang mga lods, what if manalo talaga si Quiboloy? Magkikita-kita kayo sa Senado! Yan, pag nanalo si Quiboloy, no? Ay ano kaya magkatabi-tabi kaya yan sa sa upuan? Baka umiiwas na, baka umabsent na kayo. Oo. Ay alam niyo naman, magaling din yan si Quiboloy, si Pastor Quiboloy sa pamamalakad. Syempre napakarami rin naman na members niyan. So hindi pa naman siya convicted, pero dapat wag muna kayo manghuhusga. Pag nanalo pa yan, yari kayo. Di ba? Yari talaga kayo diyan. Ay nako. Ay, nako. Yan kasi ang problema sa inyo, Rizon Tiveros eh. Pagkapartido nyo, di ba? At pag mga taong bias mo, Okay, tuloy tayo, tuloy. ito, si Quiboloy na actually, di ba, hindi pa nga napatunayan ng mga kaso niya, tama? Pinagbabawalan mong tumakbo. Iba din, no? Pag si Dilima, pwede. Nakakulong na yun, ha? Pag si Quiboloy, hindi. Pag kay Jinggoy Estrada, okay, kasamahan mo pa. Sabihin mo, takot ka lang. Siyempre, takot kayo dyan. Pag nanalo yan, at ay si Tatang Digong manalo, ay alam na. Nako, sa kangkungan kayo pupulutin. Na? At syempre, pag sila nanalo, alam na mangyayari sa Pilipinas. So, mas aasenso tayo, mas maraming proyekto ang magagawa. Yun naman ang gusto ng bawat Pilipino, kaya support natin sila. Di ba? Diretso. Rodriguez, nandito ako po. Yes. Magandang araw po sa ating lahat. Yan. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti,
sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pag-iusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maiso na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisap na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Nako, wala na. Finish na. Finish na. Diba? And in-endorso din siya ni Tatay Digong. So, Yan. nako. Siyempre mga kababayan, kung ano mga ini-endorso ni Tatang Digong ay suportahan natin. Siyempre pagka kapartido niya at ay kasama niya, alam niyo naman na pagka buo ang grupo, walang mahihiwalay, hindi malalaglag, mas maraming magagawa. Kaya piliin natin yung one team, one mission. Di ba? Yun ang maganda. Diretso. Basta. No? And unti-unti nang nabubuo ang 12 senatorial candidates ko. And ibabahagi ko rin yan sa inyo mga Lods. No? Sana mga Lods, ang iboto talaga natin sa 2025, di ba, ay yung, of course, yung mga i-endorso ni Tatay Digong, importante yon. And at the same time, yung mga tatakbo na hindi puppet, hindi uto-uto, at hindi, di ba, hindi sunod-sunuran sa administrasyon ngayon. Yan ang mahalaga. Pag sunod-sunuran sa administrasyon ngayon, pagpikit mata sa grabing korupsyon na nangyayari, pero, di ba, kumbaga wala pa rin silang reaksyon or support pa rin nila yung mga pinaggagawa ngayon, wag natin silang iboto. Ang iboboto natin, sure ako, pag Team Duterte at i-endorso ni Tatay Digong, sure bull yan. Kailangan makabalik ang mga pro-Duterte sa 2025 preparation sa 2028. Yeah. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa pagsayaw at pag-indak na ito ni Carlo Nograles? Iboboto niyo ba siya mga kasweet bilang mayor ng Davao City? Ano ang inyong opinion? Huwag nagkalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. Yun, thank you, Lods. Ang akala ni Carlo Nograles. Yun. So, yan, napanood nyo yung video ng ating mga idol. So, sana sama-sama tayo sa darating na halalan, pero marami pa namang panahon. Marami pang oras para suportahan natin ang ating napupusuan. Pero syempre, wag tayong magwatak-watak. Eka nga, para mabuo ang isang mamumuno, yung one mission, one team sa Pilipinas para maging maayos itong bansa natin. Alam niyo naman, napakaraming korap. Pag walang korap sa Pilipinas, maraming trabaho, maraming instruktura na matatapos, maraming mga karsada na hindi lubak-lubak, no? Hindi yung tumatagal, lubak-lubak agad, magagawa, mga nakukurap ba? So, sana, mga kababayan, ay suportahan natin itong sila Tatang Digong, no? Yung mga gustong maninira sa kanya, no? Ay proteksyonan natin siya, pagtanggol natin. Kasi para din sa atin 'yan. Okay? At sa mga kababayan natin diyan, maraming salamat po sa panood ng ating video.
Kung gusto niyo po ito, paka-like. At ay di baling na tayong hindi matutong magsayaw. Wag lang manalo yan. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.